Please all rise and listen to the Holy Gospel. David, opening the gates of God's eternal kingdom, come and free the prisoners of darkness. The Lord be with you. And with your spirit. A reading for the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great, and will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David, his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the 6th month for her who was called barren, for nothing will be impossible to God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kagaya po na nabanggit kanina, itong panglimang araw ng Misa de Gallo, ang ating tradisyon at debosyon sa paghahanda sa pagsilang ng Panginoon. Ito po'y tinatawag na Golden Mass, or in Latin, Missa Aurea. So, traditionally, dito po nagsisimula yung pagkanta ng mga Christmas songs sa loob ng simbahan. Pwede na. Okay? Although tayo sa Pilipinas, nagsisimula po tayo ng mga decorations, Christmas decorations,
bago pumatak ang actually, bare months pa lang, no? Pagpasok pa lang ng September, no? Oo. Kaya napakahaba ng preparations natin eh. Kaya wala pang Pasko, pagod na tayo. Yan ang panahaba kasi. Pero, traditionally speaking, doon po nagsisimula yung Christmas decorations at Christmas songs. At nasa kalahati na po tayo. Okay? Yung iba ngayon, may mga nakita na ako muli. Nakita ko uli sila. Okay? Pero sa mga previous days, sa akin ang galing. Okay? Okay. Golden Mass na kayo, bumalik na kayo uli. Ayan. Pero mga kapatid, ang ganda ng ano natin ng collect or opening prayer. Kasi nakalagay dito sa opening prayer, the Immaculate Virgin became the dwelling of your eternal word and was filled with the light of the Holy Spirit. You know, just recently, may discovery po ang science. Ano yung discovery ng science? Just recently, and it has become the Nobel Prize na alam lang po natin na life begins at fertilization. Kapag nakita na po ang egg cell at sperm cell, doon nagsisimula ang buhay. Pero napakaganda ng bagong discovery ng science, ang indicator na nagdikit na, nag-meet na ang egg. Kasi ang dami mga pumapasok sa egg cell. Okay? Ang dami ng mga sperm cell na yan. Pero, kapag dumikit na ang dalawa, magkakailaw. Ilaw. Ilaw. Okay? So, doon, sa ilaw, doon na ang senyales ng buhay. Diba, napakaganda talaga ng creation ni Lord. Okay? So, kung ayaw nyo maniwala, okay? Talaga ayaw maniwala, no? Punta lang sa, sa YouTube. Okay? At dito, nagkaroon ng liwanag. Okay? Sa sinapupunan ni Maria, noong umuo na siya sa plano ng Diyos na dalhin ang Diyos sa sinapupunan. Okay? Sa unang pagbasa, napakinggan po natin na isang hari, Ahaz ang pangalan. Ang sabi po ng propeta, Isaías, nako, kailangan ka ng magdasal. Kailangan na natin ng presensya ng Diyos para manalo tayo sa labanan. Okay? Labanan. Okay? So, kasi marami sasakop sa kanila. At, ang sabi ni King Ahaz, hindi ko gagawin yan. Okay? Pero, ang sinabi ni Propeta Isaías, whether you like it or not, there is a virgin. Nakalagay dito, there is a great sign, the virgin shall conceive and bear a son. Okay? Bibigyan ko lang po kayo ng background. Sa Old Testament, nananalo ang bayang pinili ng Diyos kapag daladala nila ang Ark of the Covenant. Sabi mo nga, Ark of the Covenant. Ano po ba yung Ark of the Covenant? In Tagalog, kaban ng tipan. Okay? Kaban, ibig sabihin nun, box. Tipan, ibig sabihin ng relationship ni God sa mga tao. So, kapag daladala nila ang kaban ng tipan, kapag nandoon sa kanila ang Ark of the Covenant, nananalo sila sa labanan. At ano po ba ang loob ng kaban na ito? Ano po ba ang nasa loob ng Ark of the Covenant? Nandoon po
ang sample ng stones of the Ten Commandments. Nandoon po. Okay? The stones of the Ten Commandments nasa loob. Pangalawa, na makikita sa loob ng kaba ng tipan ay mana. Okay? Remember, mana, habang naglalakbay ang kanilang ancestors, nagdasal sila kasi nagugutom at minahulog ng mga flakes, white flakes. Oo, nandoon din po sa kaba ng tipan, okay, ang ilang mana. At nandoon din po ang baston ni Aaron, okay, isang pare, okay, na yung kapag inaangat po ito, nananalo sila sa labanan. So makikita sa kaban na ito ang tatlong simbolo ng presensya ng Diyos. No wonder, pinag-aagawan yon. Okay? At syempre, nung nagkaroon ng Babylonian exile, nawala po ito. Na hanggang ngayon, hinahanap pa. Okay? Pero, yun ang sinasabi. Kaba ng tipan o Ark of the Covenant. Pero, sa Ebanghelyo po natin ngayon, ang presensya ng Diyos, ang Ark of the Covenant o ang kaba ng tipan, hindi na po siya box, kung hindi tao na. Ang taong ito ay walang iba kundi si Maria. Sapagkat dala-dala niya ang fulfillment of the batas, si Jesus. Dala-dala ni Maria sa pag-oo niya ang Eucharistia, ang tinapay ng buhay, ang mana. At dala-dala ni Maria the priest, the high priest na sinisimbolo ng baston ni Aaron. Ark of the Covenant. Kaya nga, isa sa mga titles ni Mama Mary is, she is the Ark of the Covenant. So paglaruan po natin ang salitang Ark. Ano po spelling ng Ark? Hello? Oh, A-R-K. Very good, class. So, A-R-K. Paano po natin madadala? Kagaya ni Maria, sa pag-oo niya sa plano ng Diyos, na maging ina siya ng Diyos, anak ng Diyos, siya'y naging Ark of the Covenant, tayo din po ay pwede at posibleng maging Ark. A-R-K. Paano po natin madadala si Kristo sa ating buhay? Okay? First, through the acts of random kindness. Sabi mo nga, acts of random kindness. Random. A-R-K, acts of random kindness. Ibig sabihin ng random kindness, walang schedule ang pagiging mabait mo. At random kindness, ibig sabihin doon, wala kang pinipili kung sino bibigyan mo ng kabaitan. Right? So, di ba, may social experiment nga yung mga vlogger, no? Para silang ano yata dito, nag-viral nga isa yung parang artista siya, tapos nagbutis-butisan na marumi. Okay? Tapos, naglakad siya, tapos, humingi siya ng pagkain. Yung isang video naman, humingi siya ng pera, pamasahe, papunta sa ospital. Ayan. Random yon. Okay? Kaya, nabibigyan sila ng malaking pera kapag nasuklian nila
ng kabaitan ang mga marurumi na to. Okay? Random kindness. Naku, hindi po exempted ang mga pari dyan. So, 16 years na po kasi akong pare. Okay? So, talagang marami na pong beses na matutulog ka na lang. Okay? Naka-ready ka na. Okay? Nakaligo ka na, tapos damit pagtulog ka na, pinatay mo ng ilaw, tapos may tatawag. Okay? Bakit mamamatay na? So, kailangan ng presensya ng pare. Random yun. Minsan nga sinasabi ko bakit ngayon pa? Kailan matutulog na ako? Pwede ipabukas na lang yan. Di ba pwede, di ba? So, kaya, meron naman, okay, mag-request yung altar, yung sacristan mayor. Father, may magpapabless po. Okay? Kasi pagkatapos ng misa, may magpapabless. Okay? Tapos, sige, papunta na ako dyan. Pero habang papalapit siya, namumukhaan ko siya, ito yung kinaiinisan ko Okay? Kaya minsan, gusto ko na mapadasal, magpapabless po kayo. Opo. Dahil hindi naman niya alam na naiinis ako sa kanya. Nagdarasal ko na, Lord, kunin mo na siya. Ngayon na. Okay? So, pero hindi pwedeng ganon. So, dapat random ang kindness natin. Walang schedule at wala tayong pinipili. Whether inis tayo, pero kailangan tayong magpakabuti. Amen? Kaya, because God can also be found in the little ones. Yan ang ating pananampalataya. Naninirahan ang Diyos sa mga nangangailangan, sa mga nahihirapan, at even sa ating kaaway. Okay? That is the surprise of God. Okay? Kaya dapat, kapag meron dapat tulungan. Okay? Pangalawa, pwede tayong maging art. Okay? Sa pamagitan ng acts of regular kindness. Sabi mo nga, acts of regular kindness. Ayan. So, dapat hindi lang random. Hindi lang aksidente. Okay? So, kailangan regular talaga. Regular. Yung talagang araw-araw at habit na natin. Okay? Kasi, nagiging mabait lang tayo. Okay? Dahil nasa loob tayo ng simbahan. Titigan mo nga yung katabi mo, di ba mukhang mabait? No? Pero paglabas dito, di ba? Parang sabi, di ba kakasimba mo lang? Oo, bakit? Kaya, pero dapat talaga maging regular ang ating kindness. Kasi nga, tanggap na natin si Kristo at dadalhin natin si Kristo sa ibang tao. Amen? O, pagkatapos ng dasal, asal. Sabi mo nga, pagkatapos ng dasal, asal. Ayan. So, kaya dapat yung ating regular kindness ay dapat maging habit na natin. No? Hindi lang yung kung kailan meron tayong hinihinging pabor. Okay? So, hindi ganon. Kasi nilikha tayo ng mabuti. Nilikha tayo ng Diyos na mabait. Kaya i-activate natin ito. Not only randomly, but regularly. Okay? So, pangatlo at panghuli, pwede tayong maging Ark of the Covenant. Pwede natin dalhin ang Diyos sa ating buhay
kapag mayroong acts of real kindness. Sabi mo nga, acts of real kindness. Talaga kapag madaling araw talaga, hindi gumagana ang brain cells natin, no? O sabi mo nga, acts of real kindness. Ayan. So, paano natin malalaman na totoo ang iyong kindness? Okay? Real kindness. Okay? So, depende ito sa iyong motivation. Motivation. Meron nga akong isang santo, if I'm not mistaken, para si Saint Teresa of Avila. She has a vision, no? Nakakita daw siya ng isang anghel, no? Na sa isang kamay, dala-dala ang apoy. Okay? Yung torch with fire. Yung kabila naman ay mayroong dala-dalang tubig, pail of water. Okay? At tinanong ni Saint Therese, ang anghel, anong gagawin mo sa apoy at tubig? Ang sagot ng anghel, itong apoy, ay pupunta ako sa sa langit. Susunugin ko ang palasyo doon. Oh. How about yung tubig? Ay, pupunta ako sa impyerno para buksain ko ang apoy doon sa impyerno. Okay? Bakit mo naman gagawin yan? Okay? Para kapag wala ng palasyo sa langit, wala ng apoy sa impyerno, doon natin malalaman ang totoo sa mga tao. Bakit? Mga kapatid, bakit kayo nagpapakabait? Bakit kayo nagisimba? Bakit kayo nagdarasal? Okay? Di ba, usually marinig natin, para makapunta ako sa langit. Yun ang reward. Reward ng mga mabubuting tao. Para hindi ako mapunta sa impyerno. Okay? Susunugin ang aking kaluluwa doon. Pero mga kapatid, gumagawa tayo ng kabutihan, hindi dahil may rewards. May palasyo ang langit. Hindi dahil takot tayo sa punishment or apoy ng impyerno. We are doing what is good because that is good. Period. Okay naman. Okay naman po. Walang problema na gumagawa tayo dahil sa reward. Gumagawa tayo na mabuti dahil takot tayo na mapunta sa impyerno. Good yun. Pero yung motivation, yung intention mo, hindi pure. Impure. So gumagawa tayo ng mabuti, it's because ito'y mabuting gawin. Walang ibang intensyon. We are not asking for promotion. Diba? May mga pabida para at least sumikat. O ngayon, hindi lang 500 ang pang Noche Buena natin by DTI. O, meron na isang senadora. O, nag 3,000 na ang worth ng Noche Buena. Inisa-isa niya pa. Okay? Ano ba yun? Okay. Hindi naman ito patungkol sa presyo. Kung 500 or 3,000 worth ang Noche Buena. Okay? Kung matalino tayo, itong 500 or 3,000, these just are the symbols kung paano tayo tinitingnan ng ating mga leaders ng gobyerno. At kung paano natin isinasabuhay ito. Okay? Kaya mga kapatid, do good. Because ito ay magandang gawin. Hindi dahil naghahangad ka ng kapalit. Mga kapatid, Misa Aurelia.
the Golden Mass. Gold, because si Maria, pagkatapos umoo sa plano ng Diyos, nagkaroon ng liwanag. Hindi lamang ang kanyang sinapupunan, kundi ang buong mundo, dahil ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak at inilagay sa sinapupunan ni Maria. Kaya si Maria ay Ark of the Covenant. Tayo rin po, sana we imitate ang naging example ni Maria. Pwede rin po tayo maging Ark of the Covenant if there are acts of random kindness, wala ka dapat pinipili. If there are acts of regular kindness, sana po 24/7 ang ating kabaitan. Hindi lang dahil yun lang ating mood swings. At sana merong acts of real kindness. Gumagawa tayo ng kabutihan dahil ito'y mabuti. Yun lang. Narito po ang Banal na Eucharistia na hingi natin ng grasya na sana po ang ating kabutihan ay siyang ating instrumento na dalhin si Kristo sa ibang tao. Amen.